Hello po mga katropa farming. I-update ko po kayo dito sa aking mga alagang bagong hipon. Kung tawagin ay hipong gubat po ito. Para po siyang ulang. Sila po ay wide laang po sila. Ang kagandahan po nitong ating mga hipong gubat na ito ay napaka matitibay po silang alagaan, hindi po sila sensitive. Tapos freshwater po sila inaalagaan at sa freshwater lang din po sila nanganganak. Hindi po katulad ng ulang, na ang ulang po ay pinapaanak po para po mabuhay yung kanilang mga similya. Yan po ay may gaunting alat yung ang kailangan nila sa kanilang pag-aanakan, nang sa ganun po ay mabuhay po yung kanilang mga itlog. Hindi po katulad ng ating hipong gubat, normal po ang kanilang tubig, normal din po na sa tubig tabang lang din po sila nanganganak. Yan po ang pagkakaiba ng ulang sa hipong gubat. Kung titingnan naman po natin, halos po sila parehas na parehas po sila ng itsura. Ang pagkakaiba lang po nila ay yung size, kasi ang size po ng ulang ay mas malaki kumpara po sa hipong gubat. Ito naman po ay malaki rin po sa personal, lumalaki rin po sila. Kung mapansin po ninyo, malaki rin po yan at napakalaki rin po ng mga sipit nila. So ngayon po ay ito po yung aming kasunduan ng aking asawa na ito po muna yung aming aalagaan. Kung natandaan pa po ninyo yung ating huling mga video nung kami po ay nag-aalaga ng baboy, ay yun po, sa kasamaang palad po ay namatay po yung ating mga baboy. Ayan po yung ating mga ulang. Marami po yan, siguro po mga 10 mahigit po yung ating biniling mga ulang na wild ulang. Yan po, balik po tayo dun sa ating mga alagang baboy. Namatay po yung ating mga alagang baboy. Sa masakit man pong isipin, dapat po kailangan talaga nating tanggapin, kasi ganun po talaga ang pag-aalaga ng mga livestock. Hindi po natin alam kung kailan sila magkakasakit, kailan sila malakas, kailan sila mahina. Ang kagandahan naman po ay nagsubok po tayo sa ating gustong gawain. Yun po naman po yung importante. Yun po ay nakakapanghinayang din po, kasi po napakarami na po ng ating mga baboy na yun. Siguro po mahigit na po silang 50. Ang ating alagang inahing baboy po dun ay 8 at isang barako. 5 po dun ang buntis at 2 po ang bagong anak. Tapos po doon sa mga marami rin po tayong mga anak noon na pinapalaki natin na pang-releasing na po sana natin sa lechonin na po sana. Ang kasamang palad naman po, tayo po ay tinamaan ng sakit at na-lockdown po yung aming bayan. Dito sa aming bayan, na-lockdown na bawal po maglabas ng mga baboy. Yun po yung naging kaya hindi po namin nailabas yung mga baboy. Na-lockdown po siya kasi gawa po ng sakit, hanggang tinamaan po yung amin ng sakit. Ayun po, mapansin po ninyo, napakadami. Napakalaki rin po ng mga sipit. Kaya po, napagdesisyonan po namin mag-asawa na ito na po muna ang aming alagaan, hipong gubat po muna. Baka dito po tayo magiging matagumpay. Mga katropa farming, patuloy nyo po kaming suportahan. At para po makita rin po ninyo kung paano natin aalagaan at paparamin itong ating mga hipon. Baka po sa ganitong pamamaraan ay makakuha rin po kayo ng mga idea, at malay po ninyo balang araw na gusto rin po ninyong mag-alaga ng mga ganitong uri ng mga hipon. Kasi sa tutusin po, ito po ay napakalaki po ng demand na rin at madali po siyang ibenta, kasi dito pa lang po sa amin hindi naman po uso yung pagkukulture ng ganito. Kaya po yung ang naisipan ko po ay ba't di po kami magsimula sa sariling atin po na mga hipon. Ba't di po natin paramihin, baka po malay natin na magkiklik, di ba po? Yan po ang kagandahan dito. Ang presyo nga po pala na rin dito sa amin ay 700 po, pero depende pa rin po sa mga size. Pag pumalaki ang size, mas tumataas po, at kung buhay po yung ating i-deliver sa mga tindahan, mas mataas po yung price. Kaya po napakaganda pong mag-alaga ng mga hipong gubat.
napakatibay alagaan, hindi po masilan, at saka po sa pag-aalaga naman po, hindi naman po sila ganun katutok, kasi once na pinakain po natin sa umaga, ang pakain na po niyan, kahit gabi na po ang pakain niyan. Tapos yung sa ang pag-aalagaan nga po pala natin na rin ay ililipat po natin to sa concrete pan. Doon po tayo mag-aalaga. Sa ngayon po ay tayo po ay pag-aaralan po muna natin itong ating mga hipunari. Pero magtitira po tayo dito sa ating aquarium ng 2 piraso po, isang babae at saka isang lalaki. Obserbahan po natin kung paano po natin sila paanakin or paitlugin, nang maobserbahan po natin kung ilang buwan sila nangingitlog, kung ilang buwan mapipisa yung itlog sa kanilang tiyan. Tapos ang kagandahan po na rin, napakasarap din naman pong panoodin sa aquarium. Marirelax din po tayo pag halimbawa pag pagod po tayo galing sa trabaho, pwede po tayo tumingin dito sa ating aquarium, tingnan po natin itong ating alaga kung ano po yung nangyayari. Nakakalibang din po silang panoodin. Ayun po, napansin po ninyo, napaka ganda ng ating mga hipon. Ito naman po ating ito po mga bao po yan, ang nakalagay po yan, yan po yung lumot, kung tawagin ay Christmas moss. Nabibili lang po yan sa mga pet shop. At ito po yung ating ibang halaman dito. Ayan po yung ating halaman. Pinapalago po natin yan. Marami na rin po yan. Para po pag nanganak yung ating mga hipon, meron po silang halaman na pupunta kasi marami po silang nakakain dyan. Saka ito po yung mga alaga. May alaga na rin po tayong mga hipon. Tingnan na rin po natin kung paano nag-aalaga. Ayan po. Ito po kung tawagin ay pie red na dwarf. Ayan po, nanganganak po sila. Dami na nga pong anak niyan. Dati ilang piraso lang po yan. Ngayon po naparami na po namin. Kaya po nagka-idea po kami bakit hindi po tayo mag-alaga ng makinakaing hipon. Baka po di tayo bibinasin. Meron din po kami binili dito mga halaman. Ayan po yung mga halaman namin na ano. Yan, mga buhay na po sila. Ililipat na lang po namin doon sa aming gagawing concrete pan. Napakarami rin po ng ating mga hipon dyan. Ayan po, mga hipon. Ayan po mga katropa farming. So hanggang dito na lang po yung ating video. Patuloy ko po kayong i-update dito sa ating mga alagang mga ulang or wild na hipon. O hipon gubat kung tawagin. Ayan po mga katropa farming, maraming salamat po. Sana po patuloy nyo kaming suportahan at pahit na rin po ng notification bell button. At doon po sa mga nagko-comment or sa nag-aalaga na po ng ganito, pwede po kayong mag-comment, pwede po ninyo kaming bigyan ng mga advice sa pag-aalaga ng mga hipon. Sa ganun po ay mas matuto po kami.